pakibati naman muna yung mga katabi nyo, yung nasa harapan ninyo, yung nasa likod ninyo, ng isang magandang good morning. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa na narito ngayon upang magbigay puri sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng lahat sa atin. At bago tayo magsimula, mga kapatid, nais ko po pilimahin ng bawat isa. Unang-una po, lahat po ng may mga cellphone, itaas po ang kamay. Maaari po bang isilent natin ang ating mga cellphone para po habang tayo po ay nasa gawain ay hindi po natin mag-istorbo yung ating mga katabi habang tayo po ay nakikinig sa salita ng ating Panginoon. Amen? Ganun po, inihiling po bawat isa na as much as possible, tayo po ay nandun lamang sa ating mga kanya-kanyang mga upuan. So, ating po mga batuta ay pwede po sa Sunday School para naman po sila rin ay magkaroon ng mga activities nila. At kayo rin po ay makapag-focus naman para naman sa salita ng ating Panginoon. Amen? At bigyan po natin ng mataas na regard ang pagpunta po sa gawain ng Panginoon at sa pakikinig po ng kanyang salita para yung blessing po ng salita ng Panginoon ay dalang-dala po natin hanggang sa ating pag-uwi. Tayo po natin tumayo sa pagsimula ng ating gawain. Hindi ko po si Elder Galo na pangunahan tayo sa panalangin sa umaga. Dakilang Diyos sa mga banal, pinupuri ka namin at sasalamatan sa isa na namang pagkakataon ay pinagkaloob mo sa bawat isa upang minsan pa ito ang ating papulitan, dakilain, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ama, sa lahat, hinihiling po namin ang iyong pagpapatawad sa lahat ng aming mga inisip, sinalita at ginawa na hindi naging katanggap-tanggap sa iyo, Diyos. Patawarin mo po kami, gawin mo kaming narapat-dapat sa paglapit namin sa iyo sa araw na ito. Sa aming mga kapatid na wala pa sa lugar na ito, ingatan mo sila patungo rito, Ama. At patuloy mo silang paalalahanan, O Diyos, na bigyan nila ng panahon at bigyan ng pansin ang oras ng pagsisimula ng aming gawain sa lugar na ito. Umaasa po kami, O Diyos, sa pakikisama ng iyong banal na Espiritu. Una sa lahat, sa paglalangis mo sa taong gagamitin mo upang magdala ng iyong mga banal na salita. At ganoon din naman sa bawat isang nakikinig, ikaw ang magbukas ng aming mga pangunawa at magpalambot ng aming mga puso. Hayaan mong kumilos ang iyong banal na Espiritu sa oras na ito, Panginoon. Sa aming gagawing pagpapasalamat at pagpupuri, hayaan mo makarating ito sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo ang aming alay na pagsamba at pagpupuri sa iyo, Diyos. Ito ang aming hinihiling sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So excited na magpuri sa ating Panginoon kay araw na ito. Magsabi, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Muli natin palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise Jesus! Jesus is the Son.
naniniwala ako na sa apat na sulok na lugar na ito ay nandito ang ating Panginoon. Amen. We praise you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Awitin natin yung awit na nagsasabing, above all powers, above all kings. Panginoon, hallelujah. We worship you, Jesus.
took the fall and thought of us above all. Amen? Napaganda ng awit pag-iisip natin, mga kapatid. Ganun lang naman talaga tayo, di ba? Pag tinignan natin sa kabutihan at kakadakilaan ng ating Panginoon, ang bawat isa talaga sa atin ay isang maduming basahan lamang. Maniwala talaga tayo kung titignan natin ang glory ng ating Panginoon. Pero dahil sobrang mahal niya ang bawat isa sa atin, ay ibinigay niya ang kanyang sarili. Amen? He took the fall. He took that death para sa bawat isa sa atin at inisip niya talaga yung kalagayan ng bawat isa sa atin. Kung tutusin, pwede talagang hindi, mga kapatid. Amen? At kung yun lagi ang iisipin natin every day in our lives, then we would really be able to give back to the Lord lahat ng kung ano meron tayo. Yung tinatangkilik natin, yung ating oras, yung ating lakas, yung ating galing, yung ating talino, pwede talaga natin ialay sa ating Panginoon. At hindi natin kailangan pag-isipan kung worthy ba ako? Kasi ginawa na ng ating Panginoon yan di ba? Tinawag niya tayo at ginawa niya tayo karapat-dapat sa kanyang harapan. So huwag po natin iisipin na baliwala naman Kung talagang meron naman pala talaga, sayang naman, wala naman pala din patutunguhan to. Hindi, mga kapatid. Kahit ano ang ibigay mo sa ating Panginoon, yan ay tinatanggap ng ating Panginoon, lalong-lalo na kung galing po yan sa inyong mga puso. So sa lahat ng ating ginagawa, mga kapatid, lagi po natin ialay sa ating Panginoon. Kahit po pag tayo ay nagtatrabaho, i-offer natin sa ating Panginoon. Kung tayo po ay nagre-negosyo, i-offer natin yan sa ating Panginoon. Sa ating mga relationship, sa bawat relationship natin, sa ating mga magulang, kapatid, asawa, anak, i-offer natin yan sa ating Panginoon para yan ay maging karapat-dapat na offering sa nag-iisang dakilang Panginoon. God's not dead! He is alive. Amen. Purihin ng Panginoon at siya ay napakabuti sa ating lahat. At dahil dyan tayo ay manalangin sa lahat ng binigay ng ating Panginoon sa atin. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Puri, pinagpapasalamat po namin at pinadakila namin ang dakilang pangalan mo, God, sa lahat ng mga bagay na matuloy mong pinagkakaroon sa amin. Sa buhay, sa kalakasan, sa lahat ng aming mga tinatangkilik ko, God. Lord, minsan po ay kami ay nagdadalawang isip sa lahat ng mga bagay ito na ninanais kami ng Kristo. Ngunit ibigay mo po sa aming mga puso ang pagtitiwala, Panginoon, sa bawat pagbibigay namin, O God, ay lagi pong sapat at higit pa ang lahat ng mga biyaya na nakalaan po para sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng gawa ng aming mga kamay at gayon din pagpalain mo ang lahat ng nalikom ang mga handog at ikaw po. Imbes po pang ibalik ito sa amin at sa aming iglesia at hinihiling namin, Lord, na ang lahat po ng resources na ito ay magamit namin para po sa ikalalago ng iyong dakilang salita, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong pupurit. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At muli, i-remind ko lang po, yung wala kanina dito, silent po natin ang ating mga cellphone para tayo ay hindi maistorbo sa panig ng dakilang salita ng ating Panginoon na dadalhin po sa ating kapatid na si Elder Ron. Lahat ay hindi na akong tumayo. Ayan. At ulit tayong manalangin sa Diyos at humingi tayo ng kamay sa Kanya sa ating minsahe na ng video. Amang Padala sa langit, maraming pong salamat muli sa biyaya mo na pinagdalo sa amin. At isa pa po ng malaking tagumpay ay bigay mo sa amin, Panginoon, na kami po yung padalo sa pagpili po ito sa araw nito, Panginoon. Saan? Amin po muling pakikinggan, Panginoon, ang iyong mga salita. Kaya, Panginoon, dalangin po namin muli kang kumilos sa bawat isa sa amin. Muli mo buksan ang aming mga puso, ang aming mga kasipan, na maunawa po namin, Panginoon, ang iyong mensahe sa araw nito at magiginawa ang palakasan sa aming pananampalataya at sa aming pagdinig po kung ano po ang iyong mensahe sa araw nito, O Diyos.
Patawad ka sa aming mga kasalanan, Panginoon, at linisin mo po kami sa iyong harapan. Ito po ang aming sa dalangin sa pangalan ni Kristo namin na kapagligtas. Amen. Kaya lahat ay makako po mga kapatid. Kaya, napapansin ko lang mga kapatid, mukhang mas marami yung mga bata kaysa matatanda. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At balikan po natin yung pangaral ng ating Pastor last Sunday. Bago po tayo tulong sa ating pag-usapan ngayon. Kung yun po natatandaan, mga kapatid, i-recap lang po natin. Base po sa kanyang mensahe, ang church o iglesia ay kalikulan ng mga believers o mananampalataya ni Kristo. Right? Kung saan, tayo ay isa sa mga lokal na church sa buong mundo. Doon na nakatandang mga kapatid. So, church, tayo, mga kapatid, tinig mo ng Panginoon na kanyang mananampalataya ay tinawag na iglesia. Ito ba? At ang iglesia, mga kapatid, o ang church, ayon sa Colossus chapter 1, verse 24, siya ang katawan ni Kristo. Okay? Ayon po sa nakasaad, ang sabi, ngayon nagagalak ko sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunan sa akin ang kakulangan na mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siya iglesia. Okay? At siyempre mga kapatid, kung may katawan ay may ulo. At sino po yung ulo ng katawan o ng iglesia? Makikita po natin sa Colossus 1:18. Sabi po, siya ang ulo ng katawan sa mga bagay ng iglesia. Okay? So, pag-uusapan po natin yung katawan, yung iglesia, yung church. At ang katawang iyan, mga kapatid, ay sinangkapan niya ng mga iba't ibang sangkap. Okay? At mababasa po natin yan sa 1 Corinto 12, versicle 12 hanggang 27, mga kapatid. Ito po ang ulo ng ating pamagat. Mga minamahal na may pamagat na kailangan ba ang paglilingkod sa simbahan. Kaya basahin po natin simula sa 12 hanggang 27, mga kapatid, ng 1 Corinto 12. Sabi ko rito, sapagkat kung paano ang katawan ay iisa, ay mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Sapagkat sa isang Espiritu ay binautismohan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo Hudyo o Griko, maging mga Levi o mga Laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroon ang pag-amoy? Datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Okay? At kung ang lahat ngay pawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Datapwat maraming mga sangkap na, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay,
hindi kita kinakailangan at hindi rin ang ulos sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. At yaong mga sangkap ng katawan na inaakala natin kakaunti ang kapurihan sa mga ito, ipinagkaloob natin ang lalong saganang papuri. At ang mga sangkap na nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay bawang kailangan. Okay? Take note mga kapatid. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Dapat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri yung sangkap na may kakulangan. Verse 25, upang huwag magkaroon ng pagkakababahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. Puri ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Dito po sa binasa po natin mga kapatid, makikita po natin ang metapora o talinghaga ng katawan. Tinutukoy po ng lata. So, sa ating mga kapatid, sa kapanahunan ngayon, ang pagiging miyembro o member ng iglesia o ng church ay maaaring maging isang sensitibong paksa. Okay? At ito po kung tatalakayin po natin napakalawak. At hayaan po ninyo mga kapatid, sisipilan tayo ng konti para iagapay po natin doon sa ating pag-uusapan. Para may isiklan po mga kapatid. Ito ba? So, ang pagiging miyembro mga kapatid ng simbahan o ng church ay pinapaliwanag po sa metapora ng katawan. Okay, sa ating pong binasa. So, ang original ng hulugan ng salita miyembro o member ay bahagi ng katawan tulad ng kamay, mata, tainga at iba pa. Dahinaan tulad po sa katawan ng tao. Okay? Kung magbasa po natin sa verse 12, mga kapatid, ganito po ang sinasabi. Ganito ang sinasaad. Kung paano ang katawan ay isa, ay mayroong maraming mga sangkap. At ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagaman marami ay isang katawan, ay gayon din kay Kristo. Kaya, ang tanong ng itinabangan ng talinghaga ito para sa church, na inilarawan ni Pablo mga kapatid sa 1 Corinto 12, ay tinatanong niya sino ang dapat tratuhin bilang isang kamay, paa, mata, o tainga. Di po ba tayo? Amen. Basahin po natin sa 27 mga kapatid. Ang sabi po rito, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-sama mga sangkap. Tayo, katawan ni Kristo at sama-samang sangkap. Amen. Amen. Okay? Para magkaintindihan tayo mga kapatid. At ibig sabihin pa ni Pablo mga kapatid, dapat ang bahagi o sangkap ay isang organic ng katawan, buhay at hindi patay. Amen. Dapat ang bawat mananampalataya mga kapatid ay nakabalangkas sa katawan, hindi po hiwalay. So bilang bahagi ng katawan o ng church, tayo ay magkakaugnay dahil nakakapit tayo sa isang katawan na pinagsama-sama. Bilang bahagi ng katawan mga kapatid, tayo ay organisado, harmonious, umaayos, hindi magulo. Di po ba? Kaya minsan mga kapatid, kung bakit ang buhay natin naging magulo dahil sa kasalanan.
Kasi kahit na alam natin na kasalanan, ay ginagawa pa rin natin. Kaya, ay tuloy, gumugulo ang ating buhay. Hindi po iniingin ang Diyos yun. So, bilang bahagi ng katawan, mga kapatid, coordinated ka sa ibang bahagi ng katawan o nakaharmonize ka, mga kapatid, sa ibang bahagi ng katawan. Tulad ng gitara. Okay. Tulungan mo ako. Pagkakarin ka. Ayan. Ayan. Yan, para maunawa natin, mga kapatid. Ito pa po dito. Ang mayroon sa gitara, mga kapatid, kung mapapansin po natin, hindi sila pari-pariho. May malaki, sunod hanggang maliit. Pwede pong luwagan yun. Isa na. Ay, huwag mo na. Kalamitin po, yung patulugin. Ayan. Hindi ko maganda makigan. Diba? Okay. Hindi siya makatawag na gitara. Kasi pag sinabi natin gitara, harmonize siya, mga kapatid. Yung bawat kwerdas niya, mga kapatid. Okay? So, pag tinitimpla ni Brother Nicky, di ba? Sinasawling siya. Dati, sintonado, wala sa tono. Minsan ganun tayo, mga kapatid. Wala sa tono. Wala sa tono. Hindi gano'n, hindi gusto ng Panginoon yan. Dapat tayo lahat nakasabi na dapat tayo harmonize. Amen. Amen. Ayaw po tayo ay sintonado. Ibabalik po tayo sa dating tono. Yung pagtuturo, mga kapatid, iikot-ikot at kinakalapit-kalapit yan. Kaya kung tayo ay wala sa tono, mga kapatid, hayaan mo ikutin ka. Hayaan mo kalabitin ka. Minsan, ang kwerdas, kahit anong timpla, hindi siya makuha sa tono. Pilit ka ng pilit, higpit ka ng higpit. Hanggang siya maputol. Pag naputol na, siyempre papalitan. Ganon din po tayo sa mga kapatid. Kung tayo may tinutono, ayaw natin magpatono. Napuputol po tayo, mga kapatid. Amen. Kaya kung ikaw ay itinutono ng pamunuan ng Iglesia, mga kapatid, huwag kang magagaling o magtakbo. Okay? Ang gusto lang ng pamunuan ng Iglesia, mga kapatid, masynchronize ka sa ibang bahagi ng katawan. Kasi wala ka sa tulong. Amen? So gusto ng Panginoon, tayong lahat ay naka-harmonize. Bawat siya sa atin. Amen. At napaka-importante, mga kapatid, yung kwerdas ng gitara, hindi siya linagay dyan, mga kapatid, bilang dekorasyon. May gamit po siya kung bakit siya linagay dyan. Kung bakit ikinabit siya dyan. Hindi siya sa palamutik, mga kapatid. Napaka-importante na isang kwerdas dyan, mga kapatid.
So napaka-importante kung bakit inilagay tayo bilang bahagi ng katawan, mga kapatid. Ay may gagawin po tayo. Hindi po tayo inilagay diyan na parang dekorasyon lamang. Hindi po, mga kapatid. Mayroon po tayo tungkulin at responsibilidad na dapat po natin gawin. Mayroon po tayong misyon na dapat po natin harapin. Magbabasa po natin yan sa Matthew chapter 25, mga kapatid. Yan, sa Tagalog, verse 14, mga kapatid. Patuloy ang basa. Sabi po rito, hanggang 30. Sapagkat tulad ng isang tao na ang parulo ng isang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. Ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, ang isa'y 1, at sa bawat isa'y ayon sa kanilang kaya at siya'y yumahon sa kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento ay pagtakay yumahon at ipinangalakal niya ang mga yaon at siya'y nakinabang ng 5 pang talento. Gayon din paraan ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. Datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumahon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagtapos nga ng habang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon ay nakipaghusay sa kanila. Taang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Sinabi sa kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat ang alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalaan kita ng maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuting tapat na alipin. Nagtapat ka sa kaunting bagay, pamamalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong matigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nag-ani ka na doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumahon at aking itinago sa lupa. Ang talento mo, narito, nasa iyo ang iyong sarili. Datapat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman luwang gumagapas sa hindi mo hinasikan at nag-ani doon sa hindi mo sinabugan. Ngayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi na nagsisipagpagal nagsipangalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana sa ganang aking pati ang pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanyang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y makakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati na ang nasa kanya'y aalisin sa kanya. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas, diyan na nga ang pagtangis at ang pagmamahalin ng mga bibig. So, sabing binasa, mga kapatid, sinasabi po ng talata, kailangan kong gawin ang tungkulin o responsibilidad na inaatang po sa inyo. Okay? Dahil kung hindi, mayroon ka pong pananagutan pagdating ng araw ng Panginoon. So bilang bahagi ng katawan, mga kapatid, isa pang bagay natin dapat maintindihan po natin, dapat po tayo consistent, hindi po tayo pabago-bago. Amen.
Doon sa illustration na binigay po sa atin ni Brother Nick, bilang bahagi ng katawan, mga kapatid, kikilos ka ayon sa hinihingi ng katawan o responsive ka ayon sa hinihingi ng katawan. At simpathetic ka, mga kapatid, sa isang bahagi, sa ibang bahagi ng katawan. Basahin po natin, ulitin po natin ang 1 Corinto 12, 21 hanggang 25, mga kapatid. O 20 hanggang 25. Sabi rito, datapwat maraming mga sangkap na ngunit isang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita pinakailangan. At hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Kundi lalo pa kailangan niya o mga sangkap ng katawan na walang mahina. At yaong mga sangkap ng katawan na inakala natin kakaunti ang kapulihan sa mga ito, ipinagkaloob natin ang lalong saganang papuri, at ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan, datapwat hinusay ng Diyos ang katawanan na binigyan ng lalong saganang puri yaong sangkap na may kakulangan, upang huwag magkaroon ng pagkakabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. So, balik po tayo sa gitara, mga kapatid. Yung kweldas na malaki, hindi, ang tunog niya, hindi kasi tunog ng maliit. Di po ba? Di sila magkasing tunog. Pero yung malaki, hindi niya pwede sabihin doon sa maliit, wala kang kwenta. Hindi mo, dahil malaki ako. Okay? Yung maliit naman, dahil kilala niya maliit siya, sabi niya doon sa malaki, "O, ikaw naman, kaya mo yan eh. Malaki ka naman." Minsan ganun tayo, mga kapatid eh. Yung tungkulin natin, pinapasa natin sa iba. So, ang kweltas, mga kapatid, kagaya ng katawan, ay iba't ibang tunog, mga kapatid. Pero sinasabi po ng Panginoon na binigyan ng lalong saganang puri ang bawat sangkap. So, mayroon po silang katangian sa isa't isa. Amen. Kung nakapanood po tayo ng orchestra, amen, nakapanood po kayo ng maraming instrumento, mga kapatid, at ibang tunog. Subalit po, pag sila po ay nagkakaisa, harmonyo sila sa isa't isa, o harmonize sila sa isa't isa, mapapakinggan po natin ang napagagandang harmony ng musika. Ganon din po ang church, mga kapatid. Amen. Tayo po ay tinatangan ng responsibilidad ng Diyos bilang bahagi ng katawan na dapat po natin gawin. Amen. Dahil yung responsibilidad na yun dapat consistent po natin na ginagawa yan. Hindi pa bago-bago. Okay? Kagaya na sinasabi po sa Romans chapter 12 verse 5, ang sabi po rito, at gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Okay? Ang gusto sabihin ni Pablo, mga kapatid, na bilang isang sangkap ng katawan, siya ay bilang sa ng iba pang sangkap, hindi lamang kay Kristo ang ulo ng katawan, kundi nabibilang din siya sa bawat ibang miyembro ng katawan. Ano ibig sabihin? Yung kasabihan, once for all for one. Amen. Kung natatandaan po natin ang pangalan ng ating pastor,
Pastor Lasante, ang sabi niya, kailangan po natin ang isa't isa. Hindi pwede mag-isa. Mag-isa ka, kailangan mo ang ibang mananampalataya. So pag-isipan po natin mga kapatid sa sandali, kung ako ay sa iyo nakakabahagi ng katawan, okay? Kung kayo mayroon po akong obligasyon sa iyo para paglingkuran ka. Amen. At ganun din po kayo sa akin. May obligasyon din po kayo sa akin na paglingkuran ako. Ayun ang sabi ng Apostol Pablo. Ayun tinatawag na all for one. All for one. Amen. So ito yung mga kapatid. At yung talento na ibinigay po sa ating mga kapatid, bagamat iba't iba, ito'y ginawa ng Diyos ng sama-sama sa ikapupuri niya mga kapatid. Amen. Kagaya ng kwentras mga kapatid, yung tunog ng malaki ay hindi kasi tunog ng maliit. Amen. Si Brother Joe magaling mag-drum yan. Si Brother Nicky magaling mag-drum yan. Pero iba talaga mag-beat si Brother Pai sa drum. Amen. Mission Brother Pai. We love you. Amen. Isa pang bagay na patunayan ko mga kapatid, sa pag-meeting namin ng mga elders, mga kapatid. Di nyo ba alam na yung pag-isipan na binigay kay Brother Gabi wala sa amin? Nagtataka na lang kami, ha? Ayun siya yun. Diba? So iba yung talento na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kung ito po'y pagsama-samahin sa ikakapuri at ikakamulhati ng Diyos, mga kapatid, ito po'y maganda sa pakinig ng Diyos. Dapat lang po natin gamitin. Ito po ang talento pong ito, mga kapatid, ay isang responsibilidad po natin na dapat po natin gawin. Okay? Ano pa? Kung inilagay ka sa katawan, hindi kung saan mo gustong maglingkod, kundi ayon sa nais ng Diyos. Upang sa gawa ng isang partikular na gawain sa loob ng katawan. Kung ikaw ay kasama ng lahat ng iba pang bahagi ng katawan, mga kapatid, ay gumaganap ng maayos sa iyong mga tungkulin at responsibilidad, tiyak na malusog ang katawan. Ngunit kung hindi, sinasaktan mo ang katawan at sinasaktan mo ang bawat sakap ng katawan. Dapat po tayo mag-function ngayon sa kagustuhan ng Diyos. May isang bagay, mga kapatid, na hindi natural tungkol sa isang Kristiyano na ikinakabit ang kanyang sarili sa isang katawan ng mga mananampalataya at hindi naman pala siya miyembro ng katawan. Bakit? Kasi po, siya po ay hindi gumagana. Malfunction po siya. Patay, walang kwenta. Amen. Kaya naniniwala ako, mga kapatid, na ang pagiging miyembro ay isang inaasahan sa bagong tipan para sa lahat ng mananampalataya. Bawat isa sa ating mga kapatid ay dapat maging organic
o active na miyembro ng lokal na katawan ng mga mananampalataya. Bilang bahagi ng katawan, dapat natin gawin ang ating posisyon at responsibilidad sa ilalim ng pamumuno at autoridad ng isang partikular na grupo ng mga namumuno. Bilang bahagi ng katawan, mga kapatid, dapat natin ideklara ang ating sarili bilang bahagi ng isang grupo na umaasang babatayan tayo ng isang partikular na grupo ng mga elders o namumuno. Amen. At bilang bahagi ng katawan, mga kapatid, dapat nating mahanap ang ating lugar sa isang organikong kabuuan bilang isang bahagi ng katawan, isang miyembro, isang lokal na katawan ni Kristo. Sinasabi po ng Biblia na bawat isa po sa atin ay binigyan ng talento ng Diyos. Dapat po natin tuklasin yun, mga kapatid. Amen. Manalangin po tayo sa Diyos. Panginoon, ano ba ang ipaglilingkod kong talento sa iyo? Sigurado mayroon. Kasi ang Diyos hindi sinungaling, mga kapatid. Ano ba ang talento ko, mga kapatid? Pray mo sa Panginoon, manalangin ka. Na yung talento na yon ay may paglingkod mo sa Kanya. Kasi kung hindi, mga kapatid, kagaya ng pinaggalupan ng isang talento, hindi niya ginamit. Pananagutan niya balang araw sa ating Panginoon. Amen. Alam ko, may mga kapatid dito na may talento na hihiya lang. Yung mahiya, mga kapatid. Ako'y lamang nagtataka sa mga church sa pinapuntahan ko, yung mga kabataan, yung mga tao nag-uunahan. Mayroon pa nga, ito mayroon mga sa ibang church, mga kapatid, pinapakita niyo sipag sa isang pastor para siya piliin. Dito sa atin, pinagluldulan na ayaw pa rin. Totoo lang, mga kapatid. Totoo yan. Kaya ang katanungan na kailangan ba ang paglilingkod sa iglesia o church? Amen. Kung tinatanggap mo na bahagi ka ng katawan ni Kristo o ng church, intentional mong gagawin ang paglilingkod sa church dahil bahagi ka nito. That's right. Amen. Kung ikaw ay bahagi ng church, spontaneous ang paglilingkod sa church. Amen. Parang ganito, kung isa kang estudyante, mga kapatid, kailangan bang tanungin sa iyo kung kailangan mong mag-aral? Kung estudyante ka, kailangan mo talaga mag-aral kasi estudyante ka. Maliban na lang kung pumupunta ka sa paaralan na hindi ka naman estudyante. Hindi na kailangan na mag-aral ka dahil wala ka naman dapat pag-aralan. Alam niyo ba, ganun din ang mga tao laman ng church. Pero wala siyang intention na maglingkod sa church. Sinasabi diyan, hindi ka bahagi ng katawan. Amen. So yung katanungan na yun, iniiwan ko sa inyo, mga kapatid, nasa inyong desisyon. Amen? Tayo na tayo tumayo, mga kapatid. Because I love you, you have given life to me. I was longing until you found me. Lord, hallelujah. You have given
namin humiling sa iyo, O Diyos, na ipakilala mo sa amin, Panginoon, ang mga talento na tinatulong mo sa amin. Tulungan mo kami sa bagay na ito, O Diyos, upang may paglingkod namin sa iyo. Sa ikapupuri at ikaw natin, Panginoon. Lord, alam po namin ang bawat isa sa amin ay may talento na pinagkaloob mo. Maraming salamat. At nagpapasalamat po kami sa araw na ito sa muli mong pagsama sa amin sa mensahe. Nawa ko Diyos ay ito po ay nagdulot ng kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. At tulungan mo po kami, Panginoon, na may bahagi din namin ito sa aming kapwa. At muli, sa aming pansamantalang pag-iwalay, kung paano po kami dinala na ligtas sa lugar na ito, muli po kami dahil sa aming mga tahanan na ligtas. At ibalik mo po kami sa susunod naming gawain na kasama ang tagumpay na nagagaling sa iyo. Ito po ang aming samot na langit sa pangalan ni Kristo naming tagapagligtas. Everybody say Amen. Tapos po natin ang ating mga kamay. Tapos-tapusin. Paalam na. Ang biyaya at ang pagmamahal ng ating Panginoon si Kristo ay sa kanyang lahat. Tapos na po ang gawain at tayo po ay magkawain.